Hi mga ka-amers, magandang araw po sa ating lahat. And DJ Iya is here. Nandito po ako ngayon sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang live ko po, sinabi ko po sa inyo na magbabakasyon ako. So ito na nga po, at patapos na rin yung bakasyon ko. So bago po tayo bumalik ng Kuwait, syempre kailangan natin maglagalag. Ngayon, sabi po ni Uncle Jojo, yung taga sa amin, meron daw siyang talabahan sa bayang Batanaclan. So, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin yun. Kasi talaba yun. Oyster yun. At isa po yan sa mga paboritong kainin ni DJ Iya. So, ayan, kasama ko po si Uncle Jojo at ang dalawa kong kapatid. At syempre, yung partner ko, pupunta kami ng bayang Batanaclan. Yan, so makikita po ninyo mamaya kung paano mag-harvest kung makakasama si DJ Iya doon sa gitna ng karagatan. Pero kung hindi, maghintay na lang tayo sa Pangpang. Syempre, unang-una, kailangan natin magpalagay ng gasolina, 'di ba? So, syempre baka mamaya sa kalagitnaan ng ating biyahe, biglang mawala ng gasolina. So, mas mabuti na naka-full tank tayo. Syempre, hindi natin alam kung hanggang saan yung gasolina namin na nung nakaraan pa namin nilagay. So, eto na, nasa diversion road po kami. Papunta po yan ng Balete Aklan. Hindi na tayo dumaan sa Poblacion Banga. Diversion road na tayo para mas mabilis. Ayan, maganda po yung panahon. Nakikita nyo sa video. Napaka-cloudy niya. Hindi siya maaraw. Hindi rin po maulan. Medyo kaninang umaga lang, umulan siya ng konti. Pero ngayon okay na. Kaya talagang nakikiayon yung panahon sa amin. Mga ilang araw na rin kasi na nasa bahay lang kami. Kasi nga hindi ka makaalis. Dahil napakalakas ng ulan. So, itong araw na to, binigyan kami ng chance na makaalis na hindi maulan. Ayan, makikita nyo po sa view natin. Ayan, napakaganda talaga ng view. Maganda yung ulap. Siyempre, green na green yung nasa kapaligiran. Ito yung mga namimiss ko sa Aklan. Ayan, kasi ito yung mga view na hindi mo makikita sa Kuwait. Sa Kuwait kasi yung makikita mo mga nagtataas ang building, mga disyerto. Dito makikita mo yung mga puno, mga nagtataas ang puno, mga green na mga rice fields. Yan. So, ito po talaga yung mga namimiss ko. Lahat ng mga OFW, alam ko naman na ito yung namimiss nila. Siyempre, probinsyang-probinsya kami, kaya ganito po yung view. Hindi ko lang alam sa mga taga Luzon kung ganito rin ang view sa inyo. Ayan, makikita mo. Napakaganda po talaga. Napaka-relaxing po ngayon. Nagmumotor lang kami. Kaya napaka-satisfying niya kasi makikita mo talaga 360. Ayan, 360 degree yung angle na talagang napakaganda po ng Aklan. Ayan. So, sayang hindi lang ako masyadong naglalabas para gumala. Kasi nga, maulan, tinatamad din tayong gumala. So, ayan. Ito na yung chance natin para makita po yung Aklan. So, itutour ko kayo. Ayan, nasa Balete, Aklan na po kami. Ayan, makikita nyo yung environment. Ayan, yung background niya, di ba? Talagang probinsyang-probinsya. Ayan, green na green yung mga damo dyan, mga trees na nagtataasan na hindi mo yan makikita sa Kuwait. Ayan. So, alam ko po sa lahat ng mga OFW, namimiss nyo rin yung ganitong mga background, mga senaryo na ganito. Alam kong namimiss nyo. Siyempre, ganito rin naman ako, namimiss ko din to. Kaya, sulitin na natin yung mga ilang araw na natitira. So, dahil umalis po kami ng mga 8 AM. So, tingnan natin kung anong oras tayo makakapunta o makakaabot dun sa lugar na pupuntahan namin sa bayang Batanaclan. Ayan, makikita nyo, marami pa rin po mga trees dito na nakatanim. May bangin po siya, then may bukid. Ayan, dito sa video mainit siya, pero actually po, hindi po talaga siya mainit. Talagang napaka-cloudy. Napakaganda po ng panahon na yan. Ayan, so makikita nyo yung rice fields. Ayan, napakaganda po talaga tingnan. Napaka-satisfying sa mata. Napakadami pong magagandang tanawin dito sa Aklan. Pero dahil hindi lang po gala si DJ Iya, ay hindi po natin napupuntahan lahat ng mga magagandang venue, magagandang senaryo dito sa Aklan. So, eto isa na po ito. Madadaanan naman natin. Yan, marami tayong madadaanan na talagang magiging satisfy kayo.
And for sure, hindi nyo pa nakikita yan, lalo na yung mga taga Luzon, hindi nila masyadong nakikita yung mga ganitong background. Ayan. So, kasi itong DJ Ian yung tinatamad talagang gumala, tinatamad talagang pumunta kung saan-saan. Kasi nga, kung hindi naman napakainit, napakalakas naman ng ulan. Kaya talagang, sino bang hindi tatama rin pag gano'n yung panahon, di ba? Swerte lang talaga ngayong araw na to dahil hindi maaraw, hindi rin maulan. Napakaswerte talaga ng araw na ito para sa amin. Yan, makikita nyo, napakaganda po. Green na green yung palayan. Kahit yung mga kapatid ko talagang enjoy na enjoy. Siguro kahit sino naman ma-enjoy talaga yung pagmomotor or biyahe, lalo na kung ganito yung makikita mong background. Yan, syempre malapit na po tayo sa destination natin. Ayan, papasok na kami ng Himbis Crossing. Yan yung tawag nila. And medyo matarik na siya, pero maganda pa rin kasi nakasimentado pa rin siya. Hindi siya rough road. Ayan, makikita mo yung mga bahay, magagandang bahay, mga simpleng bahay. Iba-ibang klase ng bahay yung makikita mo sa lugar na to. Ayan, so malapit na daw tayo. At ayan po, makikita nyo yung sinasabi nilang tinagong dagat. Ayan, napakaganda ng view. As in, parang gusto kong huminto at magpa-picture sa view na to. Napakaganda po talaga. Sobrang amazing po talaga si God kasi nakagawa siya ng ganito kagandang mga environment or ganitong mga background. Ayan, medyo naghihinay-hinay kami dito kasi nasa harapan namin yung bamboo, baka mamaya mahulog sa amin. So, yan, andito rin yung mga pabahay. Yan, marami pong mga bahay pero walang taong nakatira. Yan, siguro dahil sa napakalayo na sa city, kumbaga, ayaw tumira ng mga tao dito. Pero sayang, sobrang sayang kasi may bahay na sana dito pero wala namang nakatira, di ba? So, anyway, wala tayong magagawa dyan. So, focus tayo sa goal natin. Ang makapunta o ma-reach natin yung target natin, ang Talaba. Yan, another pabahay po. Napakasayang naman kasi wala lang nakatira doon. Napakadaming bahay. Anyway, ayan, malapit na po tayo sa target natin. Konting-konting kembot na lang. So, siguro malapit na tayo sa destination natin kasi parang paliit na ng paliit yung daan natin. And, bilib na bilib ako dito kasi alam mo kahit na medyo nasa bukid na siya, malayo na talaga sa mismong city, kumbaga yung daan nila is sementado pa rin. Meron namang hindi, pero siguro saglit lang to. Yan, kasi sa kabilang dulo is sementado ulit. Kaya hindi ka mahihirapan na bumiyahe. Yan. Kasi kung mga rough road to, talagang manghihina ka kasi sa daan pa lang, lubak-lubak na. Sa biyahe pa lang sigurado mapapagod ka na. Kaya talagang thank you sa gumawa ng sementadong daan ito para hindi na mahirapan yung mga commuters. And of course, ayan po, huminto na kami kasi hanggang dito na lang daw yung motor namin. Hindi na daw makakapasok or makakapasok man siya. Pero mahihirapan na din kami. Yan. Hi mga ka-aimers! Nandito na po tayo sa Bayang Batanaklan. Then maya-maya pupunta na kami doon kung saan po mag-harvest ng talaba. So, stay tuned. Yan po yung kapatid kong isa, si Noy-Noy. And dito po si Uncle Jojo. And ito po yung isa sa pinakapogi kong kapatid, si Naboy. Yan, naghahanda na po kami. Kasi alam namin na medyo mahaba-habang lakaran po ito. Ayan, sinundo po kami ng bayaw ni Uncle Jojo. Ayan, so sigurado naman na kaya namin to. Kahit mga isang oras pang lakarin. Alam kong kayang-kaya namin to. Kami pa ba? Kailangan din ng mga exercise sa mga kapatid ko. Kaya, ayan, pinalakad ko na sila. Kasi, ayan, kasya-kasya naman yung motor. Pero dahil nga, bago pa lang yung road, hindi pa daw pwedeng daanan. And of course, sa kabila naman, maputik pa siya. So, hayaan na lang namin. Maglakad na lang kami para exercise. Ayan, so, hindi ko rin naman inakala na pupunta pa pala kami ng bukid. Ayan, dadaan kami ng bukid. Tapos, bababa kami ng bukid. Or bababa pala ng bundok. Yan. Kasi yung tawag sa amin yan bukid bundok pala yan. Yan, tapos aakyat ulit. Medyo madulas lang yung daanan niya kasi nga umulan. Buong gabi na umulan tapos kaninang umaga. So medyo madulas lang siya. So konting ingat lang talaga. At
hindi na talaga makakapasok yung motor dito. Kaya talagang kailangan mo nang maglakad. Pero okay lang naman yan kasi nga exercise. Ayan, siguro mga aabot na rin ng 30 to 45 minutes na lakaran to. Eh, hindi po prepare ang inyong DJ Iya. So, medyo napagod. Kalahati pa lang ng lakaran eh, hinihingal na ako. Pero, laban pa rin para po sa talaba. Kailangan nating makapunta o ma-achieve natin yung ganitong goal kasi nga andun po naghihintay yung talaba natin. Syempre excited tayo sa talaba pero hindi ko po akalain na ganito pala kahaba yung lalakaran ko. 1 hour po yung biyahe namin tapos plus 30 to 45 minutes na lakaran sa sobrang kitid na daan. Yan, medyo may bangin pa po sa gilid so dapat dahan-dahan ka lang kasi pag nagkamali ka siguradong sa baba ka pupulutin. Anyway, okay naman. Ayan, enjoy naman po tayo. Kaya kahit napagod, eh, okay lang naman sa atin. Siyempre, ganun talaga ang life. Hindi naman talaga laging mabilis or magaan lang, 'di ba? Kailangan din nating maghirap. Yan, ngayon ko lang po na-realize na mga bahay pala yung nandito. Akala ko po yung pupuntahan namin is mismo yung talabahan. Pero nagulat ako kasi may mga bahay-bahay pala dito. So, nagtataka ako kung paano. So, everyday maglalakad kaya lakarin mo yung ganito kalayong lugar. Siguro dahil sanay naman sila, okay na rin. Pero kung para sa akin, sobrang hirap. Pero anyway, masasanay ka rin naman kung taga doon ka na rin, 'di ba? So, ayan, malapit na po tayo. Ito na po talaga. Ito na yung destination natin. Nandito na tayo. Nakarating na tayo sa bahay ng bayaw ni Uncle Jojo, si Mark Joseph Casiano. Ayan, so ayan, nagre-ready na yung kapatid ko kasi daw baka may bubuhatin. And ayan, pinapaliwanag sa amin ni Uncle Jojo na eto daw na yan, nakikita niyo yung mga shell na may mga decoration, akala mo parol, eh yun pala nilalagay pala daw yun sa bamboo doon sa tubig. And then pagkalatag mo niyan doon sa tubig, eh kusa ng tutubo yung mga talaba dyan. And after 9 months daw, eh ha-harvestin mo na siya. 2 to 3 months, pwede mo na rin daw siyang i-harvest. Kaso nga lang, maliit lang yung talaba. So, better after 9 months talaga. So, pagdating po namin sa Pangpang, eh, meron na po naka-ready dito si Kuya Mark Jan Casiano. So, hindi na namin kailangan pang pumunta sa gitna o magpalaot para kumuha ng mga talaba. Dahil, ayan po, naka-ready na rin siya. Pero, eto po ay yung mga maliliit lamang. Kasi, iba po talaga yung mga quality, yung mga high quality na talaba na binebenta po yan sa market at mahal po ang kilo nun. Pero pag dito po kayo bumili sa mismong supplier o sa kanila mismo, eh medyo makakamura po kayo kasi pagdating na sa market, mahal na po talaga ang kilo ng talaba. So ayun, makikita nyo po guys, mga ka-immerse natin, yung view. Sobrang ganda po dito. Para ang sarap matulog lagi. Siguro pag dito ako nakatira, lagi akong tulog kasi nga maririnig mo yung sound ng wave, ng ocean, ng tubig, yung mga huni ng mga ibon. Sobrang sarap po sa pandinig. So, si Uncle Jojo tsaka si Kuya Mark po yung naglilinis ng talaba. Kami lang, lalo na ako, ayan, pa-video-video lang, patingin-tingin lang muna ako. Kasi nga, hindi ko rin alam kung paano yun linisin. So, yan, maraming extra na nakikiisyoso kung anong meron dyan sa talaba na yan. And curious kung paano lumaki. So, sabi nga nila, nilalagyan nila ng parang pain, kumbaga. Yung mismo shell din, ilalatag din doon sa bamboo. So, ayun, magkakaroon na yun siya ng talaba. Minsan, gulong daw yung nilalagay nila. So, kahit ano pala kinakapitan nitong talaba. And yan, makikita nyo mga ka-imers na may tinatapon si Kuya Mark. Yun po yung mga maliliit na talaba na nakuha niya kanina. So, binabalik niya yun. And after 3 to 6 months daw, or 9 months, lalaki na rin daw yan. So, pwede mo na rin siyang i-harvest. Ayan. So, makikita nyo po yung view natin. Talagang nai-inlove ako sa view natin. Gustong-gusto ko dito na lang akong tumira. And sabi ni Kuya, kukuha daw siya ulit doon kasi nga parang kulang pa daw yung ibibigay niya
So, ayun, pupunta siya sa gitna para kumuha pa ng maraming talaba pa. So, ako naman, syempre, grateful ako dahil napakabait po ni na Kuya Mark. And ayan na po, ayan na yung finished item. Kumbaga, isang sako ng talaba. And hindi ko alam kung kaya ba namin itong buhatin pa uwi. Lalo na yung daan po medyo matarik din. May bangin-bangin pa. And makikita nyo maraming mga bahay-bahay din dito. And, yan na. Si DJ Iya po. Siyempre, titikman natin yung talaba kung masarap ba siya. Hindi pwedeng hindi natin yan tikman. Ayan. So, after po ng isang oras na biyahe at 30 to 45 minutes na lakaran, ayan na po yung talagang inaasam-asam ko yung talaba. Matikman ko yung fresh na talaba sabay ang Batan Aklan. Ayan. So, titikman natin and yes, napakasarap po. Ito yung tinatawag na bitin. Nakalambitin. Yan. Yung mga Yung ano Yan, kanina yun, no? oo. Yan, ito na siya. Doon sila kumapit. Oh. Pero ito, may birth certificate daw to. Ano ba na? 5 months pa lang. Ayan na po yung isang sakong talaba. Buhat-buhat po ng kapatid ko yan at pauwi na po kami. So, babaybayin ulit namin yung mahabang lakaran. And, ayun, kawawa naman yung kapatid ko pero napaka-strong po niya kasi kayang-kaya niyang buhatin yung isang sako. I hope po na nag-enjoy kayo mga ka-imers sa ating tour for today. And sa lahat po ng mga gusto mabasa ang kanilang mga story, mag-message pa rin po at ipadala yan sa A Diaries. Dito po yan sa AIM 101 Broadcast, ang inyong tahanan dito sa gitnang silangan. See you mga ka-imers!